Kamusta mga tol? Ngayong araw andito tayo sa Suzuki Royce 3S Shop dito sa Cabanatuan City. So ngayon nasa harapan natin itong napakaangas na dual sport ng Suzuki. Ang pinakabago sa lineup mga tol ang Suzuki DR160. Sa mga nag-ahanap ng ganitong klaseng motor, so meron tayo dito no. So tara samahan niyo ako ikutan natin. Okay guys, mula dito sa front meron siyang maliit na wind visor dito tapos meron siyang emblem ng Suzuki. So naka-emboss siya tapos chrome yung finish kaya napaka-premium. And then pagdating naman sa mismong headlight natin, ayan, meron siyang LED projector light dito sa gitna. And nagpaangas lalo dito is itong daytime running lights niya, no? Napaka-futuristic ng looks. And syempre yung pinaka-cover o yung fairings natin sa headlight, talagang napakaganda rin ng detalye niya. So matte yung finish ng paint. So ito glossy yung pinaka-visor niya. And then pagdating naman sa signal lights, andito siya nakapwesto, nakalabas lang. So LED na rin mga tol yung ginamit dyan. Pagdating naman dito sa kanyang front fender belt, so mahaba. Tapos meron siyang decals dito na ABS. Ayan. So equipped na to ng ABS, so anti-lock brake system. So glossy rin yung finish ng front fender natin. And maganda rin yung detalye, meron pa siyang nakaumbok dito. Talagang napakaangas. And pagdating naman dito sa side profile, ayan, meron siyang decals ng Suzuki. Tapos yung pinaka-brand niya na DR Dual Sport, ayan, may nakasulat dito yung pinaka-decals niya. And glossy yung finish ng fairings natin dito, yung pinaka-palikpik. Ano. And then pagdating naman sa part na to, ano siya, yung carbon-like design, ano. Yan, napaka-forma. Tapos meron pa siyang parang gills dito. And sa part naman dito, sa middle part, glossy naman yung finish ng fairings natin dito. And dito naman, meron siyang decals na fuel injection and then yung 160, ano, yung displacement ng makina niya. Dito naman mga tol, sa front suspension natin, ayan, kung makikita nyo, meron siyang rubber boots. So, protection din yan para sa, kunwari, mag-ride kayo sa rough road. So, may protection para doon sa mga tatalsik na buhangin, ano, o bato. So, dahil yung magtatagal yung buhay ng inner tube niya. So, naka-telescopic fork, tapos meron siyang reflector dito for added visibility. And then pagdating naman sa kanyang brakes, yan naka-disc brake. And sabi ko nga kanina, equipped siya ng dual channel ABS and meron siyang 2-pot caliper. And then sa wheels naman natin yan, makikita nyo naka-spoke rim tayo. Ano? And then sa gulong naman, yan naka-black pattern tires. Tapos meron itong sukat na 90/90 rim 90. So medyo malaki yung wheel size natin dito sa front. Pagdating naman mga tol dito sa tail light niya, so naka-split yung design niya, no? So very stylish. So para siyang exhaust yung design niya, no? So split design, napaka-forma, tapos LED na yung ginamit. Then yung turn signals natin dito nakapwesto, no? So LED na rin katulad sa unahan. Then yung rear fender naman natin, meron siyang reflector dito, tapos meron siyang ilaw sa plaka for added visibility sa plaka natin syempre. So malapad din yung rear fender natin. Talagang masasakop yung talsik ng putek. And dito naman sa muffler design natin mga tol, meron siyang cover dito na matte yung finish ng paint. So makapal. Tapos yung pinaka-tip niya metal. So naka-elevate siya no, para kasi ano to pang rough road na motor o pang light race. So kung magri-river crossing kayo, so hindi basta mapapasukan yung tambocho kasi naka-elevate siya. Suspension naman dito sa likod mga tol, ayan, naka-monoshock tayo dito sa likod. Then naka-disc brake din yung rear brake natin with single piston caliper. Tapos rim size naman natin dito is 17 na, so mas maliit compare natin sa unahan. So sukat ng gulong natin 110/90 rim 17. So CSC brand niya pala yung ginamit na gulong dito. Tapos black pattern tires din, ready for off-road na rin yan. Pagdating naman dito sa foot peg natin, so napa-fold siya na para kung sakaling medyo mag-angle kayo, sumobra yung angle nyo. So hindi siya mapuputol, ano, po-fold lang siya. Then brake pedal natin metal. And passenger foot peg naman natin mga tol, goma rin, ano. Kahit ganyan yung design, matibay. Nakatornilyo siya dito sa pinaka-frame niya. Ito nga pala mga tol, ano, yung exhaust niya dito pinadaan sa ibabaw ng crank. So imbis na dito, no, dito niya pinadaan ni Suzuki. Kasi naka-elevate niya dito sa part sa likod. Tapos meron siyang cover dito. Metal mga tol, yung ginamit na cover dito. Meter panel natin mga tol. So naka-digital tayo. Tapos nandito yung mga light indicators niya. So meron siyang turn signals indicator, ABS, neutral, check engine, high beam. Then yung TMS na light indicator, meron siyang nakadrawing dyan na parang liabe, no? Yung makikita nyo yan.
turn signals. So, light indicators yung nasa taas and then ito yung pinaka digital instrument panel niya. So, maliit lang siya. Then meron tayong button dito, no? Then dito rin sa kabila. Set tapos sa adjuster. And then sa CN natin, naka-mechanical key. Tapos sa pinaka-cockpit niya, very premium din mga tol. Yung pinaka-handlebar niya, so glossy gray yung paint job. Pagdating naman dito sa kanyang button sa handlebar, dito sa kanan, meron tayong engine kill switch. Yan. Tapos electric push start. So naka-dual throttle cable na rin pala to, no? Dito naman sa kabila mga tol, ayan, meron siyang passing light, high and low beam, then yung turn signals, and then yung busina niya. So maganda rin yung handle grip na ginamit dito. Ayan. Makapit. Then sa clutch naman. So hindi siya ganun kalambot, sakto-sakto lang din. And dito meron naman siyang USB charging port. Yan, para sa mga mobile devices natin. Madali lang siyang ma-access, nandito lang siya sa labas. So ang disadvantage lang nito mga tol pag umulan, ano. So gawan niyo na lang ng paraan. Pero goma naman yung takip niya. Side mirror naman, hindi naman siya ganun kalaki yan, pero maganda yung view. So ayan yung itsura niya sa likod. Yan. So pagdating naman dito mga tol sa fuel tank niya, so medyo malaki yung size nito, ano. So meron itong size na 12.2 liters fuel capacity. So medyo malayo na rin talaga yung mararating mo dito. Tapos seat design naman natin, so medyo hukay siya, ano. Ayan. Para mas mapababa pa yung seat height. And syempre naka-elevate naman yung sa upuan ng OBR. Yan. And maganda rin yung cushion na ginamit, ano. And medyo malapad, kaya suitable din to, ano, pang long ride. Hindi agad sasakit yung pit mo dito. And even sa upuan ng OBR, so malapad siya, hindi siya makipot. And ang isa sa nagustuhan ko dito mga tol, itong grab bar niya, no? So buo yan. Tapos meron siyang goma rito, kasi ano na to, top box ready na siya. So need nyo na lang bumili ng top box. Hindi nyo na kailangan ng bracket kasi ito na mismo yung magiging bracket nyo. Pagdating naman mga tol sa seat height, so may sukat itong 845mm. At sa ground clearance medyo mataas, may sukat naman itong 244mm. And sa timbang naman mga tol, may bigat lang itong 138 kilograms. So pagdating nga dito mga tol sa makina, so ginagamitan nito ng 162cc air-cooled single overhead cam 2-valve fuel injected engine na kaya mag-produce ng 14.1 horsepower at 8,000 RPM. At meron itong maximum torque na 14.5 Newton meters at 6,500 RPM. And meron itong 5-speed manual gearbox. And pagdating naman sa gas consumption mga tol, so matipid din siyang kumonsumo, no? Kaya itong maabot ang 48.8 kilometers per liter. Pagdating naman sa presyo mga tol, ang SRP nito ngayon ay 129,000 pesos. So kung interested buyer ka, so PM ka lang sa Facebook page ko or call or text ka lang sa number ko. Okay mga tol, yan ng Suzuki DR160. So available to dito sa Roy Suzuki, Cabanatuan City. So along the highway lang to, ano. So kapag pupunta kayo rito sa kanan, papunta yung Pacific. Yan, katabi lang niya yung Pacific o yung Robinson, Cabanatuan. So kung taga Nueva Ecija kayo, madali nyo lang makikita to. So sa mga naghahanap ng pang light trail o pang off-road na, pwede rin pang long ride. So ito yung bagay sa inyo, itong Suzuki DR160. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.